Ang tanong na naman, paano sila kikita dyan? For example, 1 billion dito sa area na ito. Nakabili siya ng 1 billion dyan. Inangat nila, pag angat dito, pinistuhan nila dito sa area na ito. Pinistuhan nila dito. Siyempre, pag bi-break out yan, marami ka ng katuwang dyan. Pag nag-break out na dyan, kita mo ang daming volume na. Oh. Marami ka ng katuwang dyan. Kasi mostly na mga trader dito, nakaabang na rin sila ng breakout. Ayaw lang nilang bumili dito dahil sabi niya, wala pang breakout, wala pang breakout. Ngayon, pagdating dito, 1 billion ang naibili na ng institution. Sabihin natin, nag-allocate sila dito ng 10 million. Ngayon, ang average nila, 55,000. Allocate sila dyan ng 10 million. O, magkano lang yun? Bariya lang yun ng 1 billion dito Kahit ibili niyan, pag breakout doon, itutulak na yan ng mga trader dyan. Pag tinulak na ng mga trader dyan, ang average niya ng institution, mga dito lang yan. Mapaangat lang yan ng dito. Inangat dito, pistuan na naman dito ng institution. Pistuan yan dito banda. Para wag lang wag nang bumaba. Lagyan na naman nila ng 10 million. Kahit maibili nila yung 10 million dyan, ang average price ni institution is dito pa lang din yan. Sa area na ito. Iabanti mo lang ito ng kunti. O, dyan lang yan. O. Ngayon, itulak niya na yan dito ngayon. Punta dito. Hanggang sa ang mangyari niyan, umabot dito ang price sa area na ito. Pag abot dito ng price, yan, possible niyan na ang average niya is sa 60. Ilang percent yung kinikita niya doon? 35% kinita niya. Kasi usually, yung mga institution, hindi na yan bumibenta dito. Kumbaga, pag nagbenta yan dito, pakunti-kunti na lang hawak nila. Dito pa lang sa area na ito, nagbibenta na sila. Yung area na ito, nagbibenta na mga yan. Kasi ang area na ito, kalakasan pa yan ng mga buyer. Hanggang sa maubos yung binili nila dito, after that, pawabayaan na nila. Anong mangyari pag wala na nagsusuporta? O, dandahan na naman silang bababa. Pag walang nagsusuport na institution, bababa na naman sila yan dyan. Mostly, ganun yung nangyari. Hindi ko sinasabi na yung mga institution, iba-ibang strategy. May long term, may 1 year. Yung sinasabi ko lang, yung mga 1 year, yung buying plan nila. Iba naman ito yung mga talagang ang strategy nila inaabot ng years. Nag-start ako last year lang dito sa crypto kasi nakafocus ako dati sa stock market. Ngayon, nakikita ko, humihina yung local stock market natin. Kaya naglipat ako sa crypto. Medyo nagustuhan ko na dito sa crypto. Kaya hanggang ngayon, dito tayo ngayon. Okay naman. Maganda na, mas maganda yung journey natin dito sa crypto kaysa stock market. Siyempre, naintindihan ko naman kasi siyempre, bago tayo pumasok dito sa crypto, galing na tayo may experience na tayo sa stock market. Dinala lang natin dito. Kaya medyo mas maganda naman yung takbo. Kaysa doon sa stock market, siyempre newbie tayo doon, medyo mapusok tayo noon. Yung mindset natin, nabago na natin. Kaya pagpasok natin sa crypto, medyo maganda na yung strategy natin sa stock market. Minodified lang natin ng kunti lang pagkakaiba. Yun naman talagang gusto natin, yung volatile na crypto, kasi doon talaga tayo kumikita. Kaya mas nagustuhan ko na dito. Yun lang yung vlog natin ngayon. Sana follow kayo para mapalaki natin ang ating